Ano ibig sabihin nun? Pagsasauli na sa original na wala ng original na babae si Eva. Ibabalik ang babae sa original na kalagayan. By men. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, natupad ba? Natupad. Nang dumating si Birheng Maria at siya'y nagdala ng isang banal na bagay sa kanyang tiyan, katapat ng sino? Ng taong nandoon sa sinupunan ni Eva na sa pagkakasala. Merong nasa loob ni Eva. Batang nasa pagkakasala. Amen. Pero kinapatan ng Diyos ng isang babae malinis na ang dadalahin sa loob ay isang batang banal. Amen. Hallelujah. Now, too much emphasizing, no? Yan ang reason why bumaba ang tingin. Hallelujah. Now, balik tayo mga kapatid sa trying to be good. Nabalik tayo sa First Corinthians chapter 4. No. First Corinthians 14. Kanina po narinig natin ang 1 Corinthians chapter 14:34 na idinidindig ni Apostol Pablo ang tungkol sa babae. Ang utos ay pinapag-aral na sila ay tumahimik at hindi pinapahintulutang magturo. Now, let's go to 1 Corinthians chapter 14. Tignan nga natin by the hermeneutics and explaining of the Bible by the context. Tignan natin yan kung paano natin silipin. Bago naging verse 34 yan, i-attend ko na natin sa verse 28. Para makita natin yung context. Sa verse 28, okay? Now, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 28. But if there be no interpreter, kasi bakit? Yung verse 38 ay walang interpreter kasi meron po nangyaring nag-operate ang gifts. May speaking in tongues, marami nag-speak in tongues. Okay? So, dito pinag-usapan ay gifts. Yun ang context, gifts. Tandaan po natin, ang context ay gifts, kaloob. Pag-operate ng kaloob sa loob ay kailangan may kaayusan. Okay? Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya sabi niya, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Amen. Now let's verse 29. Let the prophet speak 2 or 3 and let there be judge. Sabi pala ni Pablo, kung may mag-isa, dalawa, hanggang tatlo magsasalita ng iba't ibang wika. And let there be judge. So, tuloy natin ang masa sa verse 34. Kaya, tuloy natin, if anything be 30, reveal it unto that seated, by let the first hold his peace. 31, for you may all prophesy one by one. Yan ay sa gifts nga yan. 32, and the spirits of the prophets are given to the prophets. 33, for God is not the author of confusion, but the peace and all church of the saints. Now, verse 34, let your woman keep its silence in the churches. Period. Ano ibig sabihin niya? It's a closed sentence. Let your women keep in silence in the church. Closed sentence. Yan sabi ni Pablo. Bakit kaya sinabi ni Pablo, manahimik kayong mga babae? Bakit? For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Yan yung law. Ano yung law? Doon sa panahon ng Genesis, kailangan tumindig yun kung kinakailangan.
Tandaan natin ang kautusan dito, walang ibang original doon sa Genesis 3:16. Amen. Let the woman learn to be silent